Po. Yes po. Okay po. So isang magandang umaga sa ating lahat, sa mga students natin from Greeley's, kay Sir Jotham, and to the rest of the faculties po from the College of Business and Entrepreneurship. Business Economics and Entrepreneurship. Tsaka kay Ma'am Elma. Hello po, Ma'am. Kasama ko si Sir Marvy na magpe-present ng topic namin, which is the Filipino Brand of Service Excellence. I don't know if familiar ito sa sa inyo, but this is very familiar sa mga nasa hospitality and tourism industry. I-recall ko lang, nakikita po ba yung presentation ko? Yes po, sir. Visible naman po. Mag-start po tayo dun sa mabuhay gesture. Ano nga ba yung mabuhay gesture? Kasi dito sa Philippines, wala tayong standard way of greeting each other. Sa China, pag nakita nila yung bawat isa, ang greeting nila is ni hao. Kapag Korea, ano kaya yung greetings ng Korean, mga kapatid, mga students natin? Ano yung greetings ng mga Koreans? Anybody? Yung mga nanonood ng Queen of Tears dyan, ano yung greetings ng mga Koreans? Anybody? Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Yes, tama. So, yun yung greetings sila. Sa Thailand, ang greetings sila is Sawadee-kap and Sawadee-kap. Depende sa gender. Tapos, kapag Japanese ka, Konnichiwa, yung standard way of greeting nila. Sa Pilipinas, pag nagkita-kita tayo sa labas, pag nakita mo yung kaibigan mo, magtatas lang ng kilay, greetings na nila yan. So dito sa Magalang, ang tawag natin sa isa't isa, San, Dars, Bap, yan. So, Soy, yan. Yan yung tawag natin. Pero with this effort ng ating First District, representative ng First District of Makati, si Representative Bayani Fernando, former MMDA Secretary, ginawa niya itong batas na ito para ma-institutionalize yung standard way of greeting natin. Ang tawag dito sa batas na ito is an act institutionalizing a new Filipino gesture of respect, goodwill, and praise. So, February 8, 2021, nung naipatupad ito at na-aprobahan sa Kongreso with the help of, introduced by Senator Richard J. Gordon, ang dating mayor ng Olongapo. So, ano nga ba yung mabuhay gesture? Ang mabuhay gesture, this word directed to long live. Ayan, mabuhay ka. Huwag ka munang mamatay. Parang ganun yung translation niya. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Long live. Mabuhay ka ng mas mahaba. In Filipino, it also wishes a person to have a long life. Diba? And it is a trademark Filipino word which embodies, represents everything that is good and positive in life. Pero, hindi natin siya madalas ginagamit. Nung elementary siguro, good afternoon, visitors. Pagpapasok, mabuhay. So, ganun yung gagawin natin. Pero kapag binabati natin yung mga kaibigan natin or even guest, for example, sa case natin na nasa hospitality and tourism industry, hindi siya mabuhay. Madalas, yung good morning or magandang umaga, ganun yung way of na pagbati natin. Pero with this act, no, na standardize natin na ganito ay babati sa mga tao. And the Mabuhay Gesture or the Mabuhay Salamat Gesture is part of the Department of Tourism's Filipino Brand of Service Excellence, which aims to standardize everything that is good and positive about Filipino hospitality and service that can be used by all tourism stakeholders in dealing with domestic and international tourists. Actually, even before maisabatas ang mabuhay gesture, mas ginagamit siya ng mga foreigners pag nakikita nila yung mga Filipino, pag ginigreet nila tayo, sila pa yung gumagamit ng mabuhay tayo. Hindi natin ginagamit yung mabuhay. Kaya nga nung naisabatas ito, awkward kapag ginagamit natin yung salitang mabuhay kasi we're not used na gamitin yung salitang mabuhay. But then again, effort ito ng ating gobyerno para ma-standardize ito. Pero backstory pa, kaya ito na standardize kasi during pandemic, di ba? Kailangan contactless or ma-minimize yung contact natin. Tayo mga Filipino, whenever we greet our elders, kinukuha natin yung kamay, nagmamano tayo. Sa mga magulang natin, nagmamano tayo sa mga nakakatanda. So, sa mga business people, we shake hands para ma-minimize natin yung physical contact natin. Ngayon, ito yung gagawin natin. So, paano nga ba yung mabuhay gesture? Ilalagay natin yung kanang kamay sa kanang dibdib. Ilalagay natin dito. Tapos, nakangiti. Whenever we greet people, pag sasabihin natin yung mabuhay, dapat merong eye-to-eye contact. Eye-to-eye contact palagi. Hindi yung okay. Dapat sincere and dapat para siyang way of communicating to people. Hindi siya parang
pag-greet natin yung mga teachers or bisita natin during elementary, welcome visitors, mabuhay. Hindi ganun. Dapat kinakausap mo yung taong ginigreet mo ng mabuhay gesture. So, if pwede kayong umupo, dapat nakatayo pala tayo, tatayo tayo. And when we greet people, ilalagay natin yung ating kanang kamay sa kaliwang dibdib. Titignan natin sila at ngingiti tayong konti and yuyuko tayo. It's not the whole body yung magbabaw, kundi yung ulo lang. Hindi ka magbe-bend sa bewang mo. Dapat yung ulo lang yung konting yuyuko. Hindi siya ganon. Dapat nakangiti. Kasi nga, ang ibig sabihin niya is long live. Okay? Wish as a person na to have a long life. So, dapat masaya yung mabuhay gestures natin. Sige nga, if you may open your cameras para makita natin kung alam natin gawin yung mabuhay gestures natin. Pati yung mga, sige, ilagay natin ang ating, tawag dito, ang ating kamay sa kaliwang dibdib. Titignan natin. Si Mary Jane. Jane, sige, ilagay mo yung kamay mo sa yan, tignan natin. Tapos, pag-greet natin yung mga tao, mabuhay, okay, nakasmile. Hindi tayo yung ganun. Okay, yung ulo lang yung gagalaw. Mabuhay, okay? So, yan. Nakikita pa rin ba yung presentation ko? Okay, so that's how mabuhay gesture is all about. So sa klase namin dito sa PSAU, lahat ng hospitality management students nagkaroon ng training dito sa PSAU last year with the help of the Provincial Department at Tourism Department dito sa province of Pampanga. Tinuruan yung mga stakeholders dito sa PSAU at ngayon pumunta sila sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas to introduce the mabuhay gesture. Kasi kapag pumunta ka sa airport, pupunta ka sa hotel, sa mga resorts, and lahat ng tourist destinations, even restaurants, kailangan ginagawa na ng Filipinos ang mabuhay gestures. Even sa mga mall, kapag ginigreet tayo dapat ng mga empleyado sa mall, for papasok ka sa mga retail stores, restaurants, and even yung mga gwardiya, dapat alam nilang gamitin yung mabuhay gesture whenever they greet people. Okay? Para meron tayong standard, pwede tayong sumabay dun sa wadika, annyeonghaseyo, konnichiwa, ng iba't ibang klaseng bansa. Next, dito naman tayo sa 7 M's of Filipino values. Although ang Filipino, marami tayong mga values na nagsisimula sa letter M. These are just the shortlisted that best describes us Filipino. Number 1 is makamaylikha or God-fearing. No? Very spiritual tayo, religious tayo mga Filipino. Makatao, humane, okay? Makakalikasan, environmental friendly. Makabansa or patriots, masayahin. Yan, masayahin, di ba? Makikita niyo yung mga Pilipinong masayahin sa mga TikTok. And yung mga taga-Grilis ba, masayahin ba yung mga taga-Grilis? Mukhang Ma'am Elma, Sir Jota, masayahin po ba yung mga taga-Grilis? Tao po. Opo, napatunayan din po. So, masaya po. Napatunayan din po namin yan dun sa mga students natin from ABM. And I believe yung mga sa GAS din naman yung mga masayahing estudyante. So, tayo din po ay may bayanihan at palaging may pag-asa. Okay? Doon muna po tayo sa makamaylikha. Ang ibig sabihin po nito ay we respect for divine providence or being spiritual. Kagaya ng nabanggit ko kanina, tayo sa Philippines ay predominantly Catholic nation. Tayo lang ang may pinakamaraming, tayo lang ang Christian country of all of Southeast Asia. Next is East Timor or the Timor-Leste. Tayo lang talaga ang Catholic country anywhere in Southeast Asia. Ibig sabihin nun, mas marami tayong mga Katoliko dito sa Pilipinas. That is why tayo ay palaging naniniwala sa highest being, sa Diyos, na may Diyos, na naniniwala tayo. At ang ating pag-asa ay palaging nasa Diyos. Naniniwala tayo kay Jesus, naniniwala tayo sa Banal na Espiritu, at sa God the Father naniniwala tayo. And some of us, different sect, meron pa tayong iba't ibang mga saints na pinaniniwalaan. Ngayon, if we believe na merong Diyos, dapat honest din tayo. Be honest and truthful in all of our dealings with the guests and not take advantage of them. Sa Pilipinas, although tayong mga Filipino, kilala tayo bilang hospitable, sadly, nagkakaroon ng hindi magandang imahe ang tourism dito sa Philippines because sa kahirapan ng buhay, some Filipinos, not all, some Filipinos take advantage sa mga turista natin. Kagaya nung recent lang na nag-surface na video na sinisingil nung tricycle driver yung isang foreigner ng 500 pesos na dapat ang pamasahe lang niya is less than 100 pesos. No? So dapat tayo, kung makapasok man tayo sa tourism industry, kahit saan mang industriya, that we are catering to different types of tourists or guests.
dapat maging honest tayo. Hindi tayo mag-take advantage sa bayan. Dapat binibigay palagi natin yung best service natin. Tantamount to the amount of money that they are paying. And always remember, do the right thing at all times. Okay? Laging tama palagi. Huwag tayong gagawa ng mali. Kahit hindi tayo nakikita, kahit walang CCTV, no, kahit hindi tayo nakikita ng boss natin, dapat ginagawa natin yung tama kasi nga, natatakot tayo sa Diyos kasi nakikita tayo ng Diyos. Ang Diyos ang CCTV natin. No? Next is makatao. Okay? Sabi ko nga kanina, Filipinos are very well known for being very hospitable. Yung hospitality, anywhere in the world, tayo mga Filipino, kilala tayo sa pagiging hospitable. O yung pagiging gracious natin when we welcome visitors or strangers. No? Palagi, we are family-oriented. Kahit makikita mo sa setup ng family natin, kahit 30 plus ka na, 40 ka, mo pa rin yung mga magulang mo sa bahay hanggat wala kang asawa. Or minsan, kahit may mga asawa at anak ka na, kasama mo pa rin yung mga magulang mo sa bahay. Kasi ganun talaga yung, tawag dito, yung values ng mga Filipino. Gusto natin kasama natin yung mga magulang natin. Though it is not our responsibility na alagaan sila. Gusto natin tayo yung mag-alaga sa mga magulang natin. Unlike sa ibang countries, especially sa Amerika, kapag 18 na sila, alis sila sa bahay. Kaya ang nangyayari, pag tumanda yung mga magulang nila, nasa mga hospice or home for the aged yung mga magulang nila. And dito sa Philippines, ayaw natin gawin yon. No? Meron tayong mahusay na interpersonal relations. Kaya makikita mo lahat ng mga nasa industry ng halos ng mga nasa industry ng BPO or yung mga nasa call center agencies, yan. Puro mga Filipinos yung mga yan kasi magaling tayong makapag-usap. We are very good when it comes to building relationships, communicating with other people. Ang Filipino, since we have a standard or yung accent natin is yung tone niya is standard or mas madali siyang maintindihan other than the other nations. Mas mabilis tayong maka-adapt dun sa language nila. We learned how to speak their language efficiently kaya na di-deliver natin yung ideas natin effectively to people dahil dun sa accent din natin. And a sense of belonging. Ang Filipinos are very, yung tinatawag natin feeling close. Di ba? Kahit na bago ka lang sa isang bansa, it is very easy for us to get along with other people. Kasi nga, innate na sa atin yung pagiging friendly. And innate na sa atin yung pagiging accommodating and hospitable. And we respect and treat our guests as if they are members of the family. Ito yung palaging sinasabi ko sa mga students namin dito sa PSA. Whenever we have guests, kailangan isipin mo na sila yung magulang mo, o sila yung mga kapatid mo, o yung mga mahal mo sa buhay, para yung service na ibibigay mo is parang yung gusto mong service na ibigay sa mga kapamilya mo. Maraming evidence na ito na ang mga Filipino, they treat their guests as if they are family. Kasi with the testimonials na maririnig mo sa mga foreigners all over the world, na isa sa mga nakikita nilang difference kapag bumibisita sila dito sa Philippines is nagkakaroon sila ng extended family dito sa Philippines kasi ganun sila tinatrato ng kanilang mga ng mga Filipino whenever they visit the Philippines. Some of them tinatawag silang anak, 'di ba? Yung kung nakita niyo yung isang video ng Department of Tourism promoting Philippines, yung isa sa mga foreigner na bumisita dito sa Philippines, ang tawag sa kanya ng mga locals sa somewhere in Visayas is anak. Anak ang tawag sa mga bisita nila doon. When they found out na anak pala ang ibig sabihin is child, mas na-appreciate nila the warm welcome of the Filipinos and how Filipinos love their guests. Kasi we're not only after the income, we're also after making the people feel better, people feel belong, people feel welcome here in the Philippines at all times. And the guests deserve the best service for patronizing your business. 100%. Kahit anong klaseng business pa yan, be it sa tourism or sa mga small businesses natin sa retail, dapat kung ano yung binabayaran ng customer, at least ma-meet natin yung minimum standard na ng amount of money binabayaran nila. Hindi dapat bababa dun sa value na binibigay nila sa atin. Always palaging level or exceeds their expectation palagi. So, tapos na tayo sa makamailikha. Balikan natin, makamailikha. Next is makatao. Yung number 3 natin is makakalikasan. Filipinos as steward of the environment. Hindi lang tayo mga Filipino ang steward of the environment. It is written in the Bible sa Genesis na binigyan tayo ng dominion ng Panginoon when He talked to Adam and Eve that they will be the steward of the earth. Lahat
lahat ng gumagapang sa lupa, lumalangoy sa ilalim ng tubig, lahat ng lumilipad, it's the environment. Tayo yung tagapangalaga nun. Yun nga lang, Filipinos, nakakalimutan natin yung part na ito, that we are the steward of the environment. Pag sinabi natin steward, tagapangalaga. So kapag inaalagaan mo, dapat nagpo-prosper. Lumalago, yumayabong, and at the same time, hindi namamatay. Pero looking at the environment, current state ng environment natin dito sa Philippines, sobrang taas ng degradation ng environment natin dito sa Philippines. Mas marami na tayong mga kabundukan na nakakalbo. Yung mga ilog natin ay hindi na pwedeng panirahan ng mga isda o yamang tubig dahil sa dami ng basura. But then again, this is a good reminder sa bawat isa, hindi lang sa amin, hindi lang sa mga estudyante, even to us faculties and teachers na parte ng pagiging Filipino natin na pangalagaan natin ang ating kalikasan. Very hot topic ngayon yung nangyaring pagkasunog ng Mount Arayat last month, no? Dalawang beses sa isang buwan na nagkaroon ng forest fire ang kiniklaim nila, but then again after extensive investigation, they found out na tawag dito, may human intervention kung bakit nagkaroon ng sunog sa Mount Arayat. Yung una, earlier this April, 3 araw bago yun naapulahan ng Maggalang Bureau of Fire and Protection. Yung isa naman, late April, yung sa may Baliti Arayat, umabot ng mahigit 8 oras bago maapulahan yung apoy. So, kung we are the steward of the Mount Arayat, nag-iisa lang yan. So, sana makatulong tayo sa mga efforts ng government natin to conserve and preserve our environment. We all have a responsibility to preserve and conserve the natural resources and cultural heritage of our country. They are the reasons why tourists come to the Philippines. If you remember then, year 2017 to 2018, pinasara ng gobyerno natin ang Boracay because of over-tourism. Kasi walang conservation na nangyayari doon sa area. Wag nating hintayin na lahat ng tourist destination dito sa Pilipinas ay may pasara dahil hindi tayo tumutulong when it comes to conservation. Japan, sa Tokyo, Japan, they are trying to close it down sa mga turista dahil because of over-tourism din, sobrang daming pumupuntang turista to the point na naaabala na yung natural environment nila doon. Kung nakikita nyo yung mga videos na nagsurface online, yung mga cherry blossoms na dapat hindi ginagalaw, bawal galawin yun, it's against the law. Pero yung mga bisita sa Japan, ang ginagawa nila, sinishake nila yung mga sanga ng cherry blossoms para mahulog yung mga petals. That is against the law. So, we humans, we are destructive in nature, but then again, since tayo binigyan ng Panginoon ng stewardship dito sa environment natin, dapat gumagawa tayo ng paraan. So, yun. Next is makabansa. Nation building is everybody's responsibility. Sabi nga nung bagong tagline ng Department of Tourism, Love Philippines. No? Mahal mo ba ang bansang Pilipinas? Maraming paraan para may pakita natin ang pagmamahal natin sa ating bansa. Number 1 is to promote the principle of Filipino First. Ano bang ibig sabihin ng Filipino First? I believe this started during the term of ex-President Fidel V. Ramos, kung saan pinaprioritize natin ang mga Filipino sa lahat ng pagkakataon, sa trabaho, sa lahat ng opportunities, dapat Filipino muna. Meron tayong kaparehas na concept sa bansang Singapore wherein sa Singapore, meron silang tinatawag na Singaporean First. Ang ibig sabihin, bago sila kumuha ng mga trabahador galing sa ibang bansa, ang mga Singaporean na muna yung i-hire nila. And because of that, meron silang tinatawag na quota basis when it comes to hiring foreign workers. Ang ibig sabihin nun, bago sila mag-hire ng isang foreigner, dapat meron muna silang at least 9 locals, 9 Singaporeans sa isang kumpanya bago sila mag-hire ng isang foreigner. So, yun yung effort nila para ma-prioritize yung mga locals nila in getting the opportunity before nila ibigay ito sa ibang tao. Okay? And respect our laws and ensure that our guests also observe them. Ang mga Filipinos, kapag nasa ibang bansa sila, kilala sila sa pagiging respectful and law-abiding citizen. Kasi natatakot talaga sila sa batas. Whereas tayo dito sa Philippines, hindi tayo masyadong takot kasi walang pangil yung batas. Kasi nakikita natin kung paano natin ipa-implement yung batas dito sa Philippines kasi merong sinisino, sa mahirap lang, yung mayaman, absuelto sila palagi sa batas. Pero dapat hindi natin siya tinitignan sa ganong aspeto.
dapat regardless kung mayaman ka o mahirap, dapat lahat tayo sumusunod at nirerespeto natin yung batas natin. Kasi kung hindi natin gagawin yon, lalong hindi yan susunod yung mga foreigners, yung mga guests natin galing sa ibang bansa. Okay? Next, let us do our share to ensure a safe, sustainable, and happy nation. So tapos na tayo dun sa pang-4, doon na tayo sa pang-5. Masayahin. Ayan. Yung mga TikTokers dyan. It is more fun in the Philippines. Totoo naman, it is more fun in the Philippines. Na sobrang dami ng pwede natin gawin dito sa Pilipinas, hindi ka mag-bored. Sa sobrang saya dito sa Philippines, lahat ng probinsya natin merong mga festivals. Sa bawat municipalities merong mga festivals. Minsan hindi lang isa. Sa Magalang, Pampanga, meron tayong Camaro Festival, meron tayong Taramindo dito sa mismong PSAU, sa Angeles, merong Tigtigan, Terakan, Kingdalan, meron kayong mga Aurora Music Festivals once in a while. So those are just some of the activities para may pakita natin that Filipinos are very masayahin. And according to survey, pangalawa sa lahat ng bansa dito sa mundo na pangalawang pinakamasaya ang Pilipinas among all other countries sa iba't ibang parte ng mundo, no? Kung sanang naging kayo ng jowa mo, nung crush mo, edi sana number 1 ng masayang Pilipinas, ano? So, if you remember to use the power of our smile, ngiti ka nga, tignan nga natin yung mga smile ninyo. No? Parang ngiting gagraduate yan. Okay. And the power of our sense of humor, while doing our work, our guests will live with great and fun memories of their stay in the Philippines. So, that Filipinos are very powerful when it comes to showing their smile to the world. Kilala tayong mga Filipino na kahit anong mangyari, masayahin ang mga Filipino. And kahit na ganong karaming pagsubukan dumating, palagi pa rin nakasmile. Makikita mo sa Bagyo, pag nagko-coverage yung GMA or yung ABS-CBN, for example, makikita mo bahana, disaster yung nangyari, pero makikita mo kumakaway pa rin yung mga Filipino dun sa camera kasi mas nakikita nila yung positive side ng kanilang buhay. Masayahin, no? Using humor is also a good way to lighten the mood of your guest, no? Kapag nasa hospitality industry ka, tourism industry, dapat marunong kang sumalo ng mood ng customers mo. Hindi ka pwedeng malungkot, hindi ka pwedeng mainis. Kasi nga, dapat ikaw yung nagsiset ng mood. Palaging light yung mood whenever you attend to your guest para ma-enjoy nila. Kasi that's part of customer service. Madalas, personally, I believe, no, mas babalikan ko ang isang restaurant kapag masayahin yung staff, magaling silang mag-accommodate ng customers. Kaysa doon sa isang restaurant na masarap nga yung pagkain, mura, pero bastos yung mga waiters nila, yung mga staff nila doon. So it's part of customer service to be always happy, jolly, no? Masayahin. Next, may bayanihan. Okay, tayong mga Filipino, kilala tayo dito sa bayanihan. The bayanihan spirit comes from the words bayan and bayani. Bayan, yung lugar natin, and bayani, o yung mga heroes. Every action leads to an impression. If we don't work together and assist one another, then we might miss better opportunities for the tourism industry. So, kailangan magtulungan tayo para maingat natin ang tourism industry. Lalong-lalo na ngayon, nagba-bounce back na tayo after ng pandemic. Unti-unti, binubuhay natin ang tourism industry. So, kailangan magtulungan tayo. Let's do our part in promoting the tourism here in the Philippines by being a good Filipino. In the past, para lang may pakita natin yung bayanihan natin, meron tayong example dito. Ganito yung best example ng bayanihan. Pag sinabi mong bayanihan, ito yung lalabas na image palagi. Ganito kasi yung paraan para may pakita natin yung unity natin mga Filipino historically in the past. Pero ngayon, ginagawa pa rin naman. Dahil mga bahay kubo lang noon, kapag lilipat ka ng bahay because pwedeng nasira yung lugar or gusto mong lumapit yung bahay mo sa mga kamag-anak mo, bubuhatin lang yung bahay ng mga kabarangay, mostly kalalakihan, para ilipat, para tulungan ka. Ito yung example ng bayanihan. Unity. Kapag merong unity kasi, or merong teamwork, it makes the dream work. Diba? Teamwork makes the dream work. So palagi nating tatandaan na kailangan nagtutulungan tayo sa lahat ng pagkakataon. Dapat sa mabuting paraan at mabuti yung goal natin. Hindi yung nagtutulungan tayo sa kopyahan. Okay? Kopyahan tayo. Unity yun. Magandang effect yung unity na ginagawa. In the past, during the pandemic, no, ang daming mga community pantries na nagbukas dito sa Pilipinas. No, naging best practice yun ng mga Filipino. Nagbukas sila ng mga community pantry, meron silang mga slogan na kumuha ng ayon sa pangangailangan,
magbigay ng naaayon sa kakayahan, di ba? For free na tulungan natin yung mga less fortunate na mga Filipinos, lalong-lalo na yung walang-wala talaga, yung mga nawalan ng trabaho, and because of the community pantries, nag-survive ang mga ang communities because of the community pantry. And kinikilala yung mga taong gumawa ng mga ganong initiative dito sa Philippines, no? Because that is a good practice talaga dito sa Philippines. Next, may pag-asa. So, sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa. This is a familiar line we hear from Filipinos who are going through adversity or difficult times. Sa Kareng Kapampangan, yung palagi ng sasabihan, sale se murin, maluwat mupin. Or, palagi sinasabi ng mga tropa, emo papay na, lamang tamo. Yun din ang ibig sabihin nito. Habang may buhay, may pag-asa. We Filipinos are very well known for being resilient. Kagaya ng mga Japanese, we are also resilient. Ang dami ng mga disasters na nangyari sa Pampanga, specifically, for example, Mount Pinatubo, 1991, at sunod-sunod na mga lindol in the past. But look at us, Kapampangans. We're still standing on our feet. No? Kilala pa rin tayo, masaya pa rin tayo. No? Kagaya mo, kung may mga pinagdadaanan ka ngayon sa buhay, be it sa family, sa eskwela, sa love life, ganyan, sa mga kaibigan, kagaya ng nagawa mo noon na nakabangon ka from those setbacks, kaya mo ring bumangon ngayon. Kasi, kagaya babalik tayo dun sa una nating topic na makamayli ka, meron isang Diyos na tumitingin sa atin at wala siyang ibang naisin sa atin kundi yung kabutihan nating lahat. Nakasulat sa kanyang salita, Jeremiah 29:11, "For I know the plans for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in the future." So palaging meron tayong pag-asa. May buhay, habang may buhay, meron tayong pag-asa kasi buhay ang Diyos. Buhay ang Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay araw-araw. The moment na nabigyan tayo ng opportunity na gumising sa panibagong araw, that's already a blessing. So may pag-asa na palagi. Always look into the brighter side of life. Yung problema na yan, ang tawag ng pastor namin is pampalabas ng galing. So lahat ng na-experience ninyo ng mga problema, it will make you a better person. It will make you, or it will bring you to the destination na mapapasalamatan mo ang Panginoon kasi hinayaan niyang mangyari yung mga bagay na yon para mabuild yung character mo, mabuild yung faith mo sa Kanya, mas lumalim yung pagkakakilala mo sa Kanya. And, of course, we are able to rise up again and again whenever we encounter challenges. Ulitin ko, yung mga challenges, yung mga problems, ang tawag natin dyan ay mga pampalabas ng galing. So, ulitin lang natin yung mga 7 M's of Filipino values: makamaylikha, makatao, makakalikasan, makabansa, masayahin, may bayanihan, at may pag-asa. And I believe marami pa tayong mga letter M's na Filipino values, but those are just the short list that best describes us Filipinos. Ngayon, tatawagin ko si Sir Marvy, the soon-to-be Dr. Sir Marvy, to discuss yung ibang parts pa ng Filipino brands of service excellence. Sir Marvy, pasok. Yun po, grabe naman po.